Normal lang ang daloy ng trapiko sa unang araw ng transport strike ng Grupong Piston. Silipin natin ang sitwasyon ngayon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Magbabalita ng live si Benji Durango. Benji. Actually, Aljo, nandito tayo ngayon sa Elliptical Road at itong mahabang pila na makikita nyo ngayon sa aking likuran, yan ang mga commuter na naghihintay ngayon ng libreng sakay ng Quezon City LGU na matagal lang ino-offer sa kanila. Pero bukod dyan, gabi na, wala pa rin tayong nakikitang malakihang pagkilos ng Grupong Piston dito sa Quezon City. Mula pa nga tayo kaninang umaga nag-iikot sa Commonwealth Avenue habang kinukuha natin ang pulso ng mga driver at maging ng mga commuter. Alam niyo po ba na transport strike ngayon? Hindi po. Nagkagulatan pa kami na paserong ito sa Commonwealth Avenue nang malaman niya na ngayon ang nationwide transport strike. Hindi mo alam? Hindi ko alam yan. Ang iba, hindi man alam, hindi naman nag-aalala. Tiwalang may alternatibong masasakyan. Hindi ka ba natatakot na baka wala na ako masakyan ngayon? Hindi naman. Maaga pa naman eh. Okay lang naman eh. Tulad nitong modern jeepneys na bagong hari ng Commonwealth Avenue. Biyahing QZ Rizal, pila-pila sa Litex. Hirap pa nga sa pasahero dahil walang pasok ngayon. Kasama sila sa sinasabi ng LTFRB na 79% ang mga jeepney operators at drivers na nag-consolidate na para bumuo ng kooperatiba. Unang hakbang ito para makabiyahe gamit ang modernized aircon jeepney. Ang nalalabing 21% nag-transport strike ngayong araw para tutulan ang deadline ng consolidation sa April 30. Pero sa pag-iikot ng news team kanina umaga, walang epekto ang strike. Ang ilang mga traditional jeepney, hataw pa rin. Ang masaklap, hindi rin nila alam na strike ngayon. Wala naman po sinabi yung ko namin eh. Bibiyahe ka ngayon? Apo. Ang iba, uunahin muna ang kumakalam na sikmura. Anong oras ba mag-take effect yung transport strike? Kasama ka ba ron? Hindi po. Bakit? Consolidate po kami, magbaboundary kami. Ganun. Pero bibiyahe ka pa rin maghapon? Opo. Paano kung pahintuin kayo? Saka po kami titigil. Pero ang gobyerno hindi pa rin nagpakakampante. Nagpatambay pa nga ng libreng sakay ang MMDA sa Commonwealth para magsakay ng mga may stranded na mga pasahero pero maghapong matumal ang biyahe. Ang 2,000 pulis mula sa Civil Disturbance Management ng NCR nakaposte sa Commonwealth Avenue at harap ng LTFRB sa East Avenue. Bit-bit ang mga gamit. Naghahanda sila para mapigilan ang kaguluhan sa nakatakdang tigil pasada ng Grupong Piston sa Quezon City. Maghapon lang silang nainitan. Ang mga drivers ng modern jeepneys naiingay na rin sa mga grupong nagrarally. Dati rin silang traditional jeepney driver kaya alam nila ang pintas sa mga lumang jeepney na di nila maranasan ngayon sa bagong jeepney. Kung sa ginhawang sumakay ang pasahero, ginhawang bumaba, po pwede pang tumayo. Kasi karamihan sa mga traditional, yung mga hindi naayos sa mga sasakyan, lagi nasisira. Isa sa reklamo ng Piston ay ang mahal na presyo ng bagong jeep. Natural lang naman daw yon. Total naman, nakasalalay ang convenience ng mga pasahero na mapili na ngayon sa kanilang sasakyan. Lahat ng tao, kahit hindi ka kumuha ng traditional, lahat ng tao nangungutang sa Pilipinas. Samantala, kasabay ng umano'y tigil pasada, pumapila sa Korte Suprema ang Grupong Piston at Commute upang mapahinto ang anilay forced consolidation. Sabi ni Nery Colmenares, sikmura ng mga kaawa-awang drivers at operators ang nakasalalay sa hakbang na ito ng gobyerno. Aljo, sabi naman ng PNP, maximum tolerance ang kanilang pairalin sa mga mag-strike. Pero gate nila, hindi naman sana magiging magulo ang malayang pagtitipon kung hindi lang sana nasisingitan ng udyok ng ilang makakaliwang grupo. Aljo. Maraming salamat, Benji Durango.